Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po, umpisahan na po natin ang ating topic, ang would have been, could have been, at should have been. Tara na po sa ating leksyon. Okay, umpisahan po muna natin sa tamang pagbigkas ng mga salita bago po tayo pumunta pa sa mas malalim na diskusyon. Okay? So, ang tamang pagbigkas po dito sa unang salita ay would have been. Pag pinaikli, would have been. Dito sa pinaikli, would have been, ang inyong ibibigkas muna ay itong W, O, at saka U. Tapos itong L, hindi nyo ibibigkas. Naka-silent L. Pag sinabi kong silent L, hindi nyo ibibigkas yung particular na letra. At yun nga yung L. Okay? Kaya ito muna, woo. Tapos saka natin ibibigkas itong D kasama itong E at saka B. Pag babaliktarin nyo po itong dalawa, pag ibibigkas natin, babaliktarin nyo itong dalawa. E muna bago V. Tapos, pag ibibigkas natin, magkasama itong tatlo, itong D, E, at saka V. Kaya, woo, dev, been. Okay? Woo, dev, been. Tapos, ganun din po dito sa mga sumunod na salita. Okay? So, would have been, pag pinaikli, would have been. Would have been. Okay? Tapos, pag dito naman, sa pangalawang salita, could have been. Could have been. Pag pinaikli nyo, could have been. Could have been. Ganun din po. Silent L, tapos D, saka E, saka V. Yun ang magkakasunod pagdating sa pagbigkas. Okay? Kaya, could have been. Okay? Ang ibibigkas nyo ay C-O-U. Dito sa taas, W-O-U. Okay? Tapos D-E-B. D-E-B. Ganun po yung pagbigkas. Babalik nyo yung E sa B bago nyo ibigkas yung tatlong letra, itong D, itong E, at saka V. Okay? Pagdating naman po dito sa pangatlo, should have been. Should have been. Should have been. Should have been. Ganun din po. S-H-O-U muna, ibibigkas nyo, sumunod tong D, E, V. Tapos sumunod po yung been. Should have been. Okay? Pag isusulat nyo po ito, maaari po nyo gamitin alinman dito sa unang column at saka sa pangalawa. Pero itong pangatlong column, hindi nyo po ito pwedeng isulat. Pwede nyo lang gamitin to pag ibibigkas. Pag ibibigkas nyo yung salita. Okay po? Bali, ito, ang pagbigkas po nito ay would have been, could have been, at saka should have been. Would have been, could have been, at should have been. Bali, ang equivalent po nito ay would have been o kaya would have been. Okay? Ito po, ginagamit lang na pambigkas. Pero pag isusulat, hindi po pwede ito. Kaya para sa akin, ang pinaka gusto kong gamitin nyo ay ito pong pangalawa. Kasi madali nang isulat. Tapos, ang pagkakabigkas, mapapansin nyo yung merong have. Kasi nagsalita po kayo ng deb. Tapos been. Okay? Kaya would have been, could have been, at saka should have been. Okay? Kasi ito po yung gamit na gamit. Itong nasa gitna. Okay? Kaya ito po lagi ang gagamitin ko habang tumatagal ang ating leksyon. Okay? Pagdating naman po dito sa baba, ang tamang pagbigkas po ay would not have been. Pag pinaikli, wouldn't have been. Wouldn't have been. W-O-U muna, ang ibibigkas nyo, woo, silent L. Tapos isusunod natin yung D and T. Ibibigkas natin bilang didn't. Didn't. Kaya, who didn't have been. Wouldn't have been. Okay? Dito naman sa pangalawa,
Could not have been. Could not have been. Ibigkas natin sa pinaikli. Couldn't have been. Couldn't have been. Okay? Silent L uli. Tapos yung D and T, didn't. Yung C-O-U, who. Couldn't have been. Pagdating naman po dito sa pangatlo, should not have been, should not have been. Pag pinaikli, should, silent L, tapos yung didn't. Shouldn't have been. Shouldn't have been. Okay po? Pag isusulat nyo, pwedeng alinman dito sa dalawa. Okay? So, punta na po tayo sa next slide. Ngayon naman po, ibibigay ko sa inyo yung mga pronouns na maaaring gamitin kasama ng would have been, could have been, at should have been. Kasi maraming nalilito rin dyan. Ibibigay ko na rin po. Ito pong mga pronouns na ito na ibibigay ko sa inyo, gagamitin natin sila bilang isang subject. Ito po, bilang isang subject. Pag sinabi natin subject, siya po yung tagagawa ng aksyon sa ating mensahe. O kaya, siya po yung pinag-uusapan sa ating mensahe. Yan po ang subject. Okay? So, umpisahan na po natin. Ang pwede po nating gawing subject na pronoun, yung mga pronoun po natin pwedeng gawing subject ay ito po. Ako, sa English ay I. Tapos pag gumamit naman tayo ng siya, tapos ang itinuturo natin ay babae, she. Okay? Pag gumamit ulit tayo ng siya, tapos ang itinuturo naman natin ay lalaki, he. Pag ikaw naman, sa English ay you. Pag kami, we. Pag tayo, we. Pag sila, they. Pag it, iyon. So, ito pong mga pronouns, ito po, ang tawag sa kanila, dito sa mga tagaturo ng tao o bagay, ay pronouns. Okay? Ito pong mga pronouns na kasasabi ko lang, yan ang gagamitin natin bilang subject. Okay? Kung mapapansin nyo, subject plus. Ibig ko sabihin po dyan sa subject plus, pag gagawa tayo ng mensahe, kunwari, Tagalog muna tayo, di ba? Pag isasalin natin sa English, yung ating mensahe sa Tagalog, gagawin natin English, dapat kapag isinalin natin yung Tagalog sa English, pagdating sa English, ang dapat muna nating ilagay ay subject bago pa yung would have been, could have been, o kaya should have been. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, may bilang dito, may 1 and 2. Okay? Mamaya ipapakita ko sa inyo ang gamit ng 1 and 2 na yan. Okay? So, sinasabi ko lang na kapag gagawa kayo ng mensahe sa English, gamit itong mga pronouns na ito, dapat sila muna ang inyong isulat, tapos ang susunod ay itong alinman sa would have been, could have been, o should have been. Kaya nilagyan ko yung subject unang ilalagay o unang isusulat. Tapos ang pangalawa yung isusulat ay alinman dito sa tatlo. Okay? Kaya may 1 plus 2. Okay? Mamaya makikita nyo ang halimbawa. Okay, isa po ito sa importanteng malaman nyo kasi hindi naman po kayo makagawa ng mensahe gamit ang would have been, could have been, o should have been kung hindi nyo alam ang sitwasyon kung saan nangangailangan ng alinman sa tatlo. Okay po? Kaya ito po ang tanong. Kailan maaaring gumamit ng would have been, could have been, o should have been? Para malaman po natin, ito po ang kasagutan. Kapag ang pangyayari ng ating mensahe ay naganap, sana. Pero hindi naman nangyari. Pag ganyan po ang tema ng gagawin yung mensahe, yun po ang senyales na pwede kayong gumamit alinman sa would have been, could have been, o should have been. Bali, ang ibig sabihin niyan, parang gagawa tayo doon sa mensahe natin, parang ang gusto nating sabihin, ganito sana ang nangyari kung ganito ang naging sitwasyon. Pag ganun ang tema na parang nag-iimahinasyon ka na ganito sana nangyari,
pero sa totoo, hindi naman talaga nangyari, kunyari lang, yun ang senyales na pwede po tayo gumamit alinman sa would have been, could have been, o kaya should have been. Okay? Di unang senyales na yon, yung ganong sitwasyon ng inyong mensahe. Ang pangalawa pa, pag gagamit kayo ng kung, salitang kung at saka pero. Ito pong kung sa English ay if, pag pero naman ay but. Pag gagamit po kayo ng kung o pero sa inyong sitwasyon, sa inyong mensahe, tapos ang sitwasyon nyo po ay ito pong kasasabi ko lang na naganap sana pero hindi naman nangyari, yun po ang senyales na pwede kayong gumamit ng would have been, could have been, at should have been. Okay po? So, ibig sabihin niyan, mamaya, gagawa tayo ng mensahe na may kasamang kung o kaya pero. Okay? So, punta na po tayo sa next slide. Okay guys, uunahan ko na kayo. Ang would have been, could have been, at saka should have been ay wala pong eksaktong salita sa Tagalog. Wala pong eksaktong salita sa Tagalog. Bali, dito sa leksyon natin, ginawan ko na lang po ng paraan. Bali, ako na po ang gumawa na para sa akin, yan na po ang magiging ibig sabihin ng would have been, could have been, at saka should have been. Para lang po sa akin. Kaya kung, ang hiling ko lang po, wag po kayong makikipagtalo kung meron po kayong teacher, tapos yan po ang topic, wag po kayong makikipagtalo kung sasabihin ng teacher nyo na walang eksaktong salita sa Tagalog ang would have been, could have been, o kaya should have been. Totoo po yun. Nilagyan ko lang po ng paraan dito sa ating channel para mapaintindi sa inyo ng mabuti. Okay po? So, para sa akin po ang would have been, ang ibig sabihin sa Tagalog ay nangyari sana na. Nangyari sana na. Okay? Sulat nyo na po. Okay? Tapos itong wouldn't have been, yan naman po sa Tagalog ay hindi sana nangyari na. Hindi sana nangyari na. Okay? Dito naman po tayo sa could have been. Maaari sana na. Maaari sana na. Pag couldn't have been naman, hindi sana maaari na. Hindi sana maaari na. Okay? Pagdating naman dito sa should have been, dapat sana na. Dapat sana na. Pag shouldn't have been, hindi sana dapat na. Hindi sana dapat na. So, yan po ang para sa akin, kasi ako po ang gumawa niyan, yan para sa akin, yan po ang katumbas sa Tagalog nitong tatlo o nitong anim. Okay po? Na dahil, syempre, ako pong gumawa niyan, meron po akong regulasyon o alituntunin na dapat ninyong sundin sa paggawa ng mensahe gamit po ito, itong mga Tagalog na ito. Okay? At ibibigay ko sa inyo. Okay? Para makagawa na kayo ng mensahe sa English gamit itong tatlo. Okay? Okay po, ngayon naman po ituturo ko sa inyo yung tamang pagkasunod-sunod ng inyong mensahe sa English. Okay? Kunyari, meron po tayong mensahe sa Tagalog gamit alinman sa should have been, could have been, o would have been. Para maisalin natin sa English, ituturo ko sa inyo yung tamang pagkasunod-sunod para hindi po kayo magkamali. Okay po? So, nagbigay po ako ng halimbawa at ito na nga po yun. Nangyari sana na nandoon ako kung wala akong sakit. Okay? Kung mapapansin nyo sa katatalakay ko lang kanina na gagamit tayo ng salitang kung. At yan na po. Nandyan na po yung kung. Okay? At saka kung mapapansin nyo, nandiyan na yung would have been. Kasi sa Tagalog ang would have been ay nangyari sana na. Okay guys, dito sa mensahe natin, pwede kayong mamili kung alin ang gusto nyo. Pwedeng ang gamitin nyo ay dapat sana na ang katumbas ay should have been, o kaya maari sana na ang katumbas ay could have been. Itong maari, pwedeng maaari. Okay? Maari o maaari. Sana na. Okay? So, pwede kayo dyan mamili alin man dyan sa tatlo. Pero para sa akin, ang napili ko ay nangyari sana na. Okay?
So, umpisahan na po natin. Nangyari sana na nandoon ako kung wala akong sakit. Okay. Pag gagawin nating English po ito, itong nangyari sana na, number 2 po to. Lagyan nyo po ng label na number 2. Ibig sabihin, pangalawa yan na salita sa ating English. Okay, okay, pangalawang posisyon. Siya ay nasa pangalawang posisyon pag siya ay nasa English na mensahe. Okay? Itong nangyari sana na, 'di ba, ang katumbas niyan ay would have been. Yan, lagyan niyo ng number 2. Tapos itong nandoon, ile-label natin 'yan bilang isunod. Isunod sa WCS. Ibig sabihin niyan, pagkatapos ng would have been o kaya ng should have been o kaya ng could have been, ang isusunod natin ay ito. Itong isunod isunod sa WCS. Ibig sabihin niyan, itong salitang ito, itong nandoon, pang tatlo yan. Kaya ilalagay natin tatlo. Okay? So, pangalawa yung would have been, tapos pang tatlo sa English yung nandoon. Okay? Kaya nakalagay dito, isunod, kasunod yan. Itong salitang nandoon ay kasunod ng would have been kapag isasalin na natin sa English. Okay? Then, makikita nyo itong ako. Di ba kanina pinag-aralan natin yung subject pronoun? Itong ako, subject yan. Kaya, pag isasalin natin sa English, dapat ang position ng subject ay una. Kaya kung mapapansin nyo yung tinalakay ko kanina sa inyo, 1 and 2. Yung subject, 1. Tapos yung 2, would have been, o could have been, o should have been. Okay? Kaya yung 1. Kaya mapapansin nyo, may 1, 2, 3 na. Di ba? Tapos, di ba sinabi ko sa inyo, gagamit tayo ng salitang kung. Itong kung wala akong sakit noon. Itong kung wala akong sakit noon. Tatawagin natin siyang dependent clause. Okay? Ibig sabihin ng dependent clause, isa siyang mensahe na dumidepende sa isa pang mensahe. Okay? Ibig sabihin ng dependent clause, hindi niya kayang magsarili. Okay? Kasi isipin nyo ito, pag ito lang sinabi ko sa inyo, kung wala akong sakit noon, kulang. Yun ang ibig sabihin na hindi niya kayang magsarili. O hindi niya kayang tumayo sa sarili niya, sa sarili niyang paa. Kailangan niya ng dedependehan. Okay? Tatawagin, basta itong may kung, at saka yung mga sumunod na salita, tatawagin nating dependent clause. Okay? Bali, itong kung sa English ay if. Okay? Sa English grammar, itong if, ang tawag, tinatawag siyang subordinate conjunction. Okay? Ibig sabihin ng subordinate conjunction, siya ay ginagamit ng pang-konekta sa isa pang mensahe. Kasi itong mensahe na natin to nangyari sana na nandun ako. Para may konekta natin yung wala akong sakit, ginamitan natin ng kung. At yun nga ay if sa English. Okay? Kung mapapansin nyo guys, itong kung wala akong sakit noon, o dependent clause, okay? Tinatawag natin dependent clause, walang numero. Kasi itong kung wala akong sakit noon, pwedeng ilagay natin sa unahan o kaya sa hulihan. Okay? So, ang mangyayari, ang susundin natin ay itong mga numerong ito. Dito sa dependent clause na gumagamit ng if, wala tayong problema. Basta pwede natin i-position yan sa unahan o sa hulihan. Kapag if ang gamit natin. Okay? Okay, ngayon na meron na pong mga numero, at alam naman natin na itong kung wala akong sakit noon ay pwedeng ilagay sa unahan o hulihan, lahat ay may label na, isalin na po natin sa English. Okay? So, ang number 1 natin ay ang subject. At sa mensahe natin sa Tagalog,
yun po ay itong salitang ako. So, itong ako sa English ay ano? I. Di ba? Kaya yun, I. Number 1 siya, kaya inuna natin sa English, I. Okay, subject. Ang pangalawa ay nangyari sana na. Sa English ay would have been. So, dahil siya ay pangalawa, yun ang isusunod natin pagkatapos ng I. Kaya would have been. Number 2. Ang pangatlo ay isunod sa would have been, could have been, o should have been. Yun ang ibig sabihin noon, nung WCS. Kasunod ng would have been, could have been, o should have been. Okay? So, ang itinuturo nitong isinunod sa WCS ay itong nandoon. Kaya itong nandoon, i-English natin yan. At yan yung magiging pangatlo. Okay? Nasa pangatlong position sa ating English na mensahe. Ano sa English ang nandoon? Diba there? Yun, there. Pangatlo. Tapos saka pa itong kung wala akong sakit noon. Sa English nito ay kung if. Tapos wala akong sakit noon, had no sick. Okay? So, kung wala akong sakit noon, if I had no sick. Okay? Di ba, kasasabi ko lang pwede sa unahan o hulihan. Inilagay ko sa hulihan. Okay? So, iyan, nakagawa na po tayo ng mensahe gamit ang would have been. Kaya, I would have been there if I had no sick. Sa Tagalog, nangyari sana na nandoon ako kung wala akong sakit noon. Kaya may noon dito kasi gumamit tayo ng had. Ang had, senyalis siya na yung ating pangyayari ay nakalipas na. Okay? Katulad ng sinabi ko sa inyo, pwedeng gumamit din kayo ng dapat sana na. Katulad nito, dapat sana na nandoon ako kung wala akong sakit. Pwede rin yun. Kaya, pag ginamit natin yung dapat sana na, should have been naman ang gagamitin nyo. I should have been there if I had no sick. Pwede rin itong maari sana na. Could have been naman. Diba? Maari sana na nandoon ako kung wala akong sakit noon. I could have been there if I had no sick. O, pwede rin, di ba? So, nasa sa inyo yan kung alin ang kinakailangan nyo, kung ano ang sitwasyon nyo sa kapag gagawa kayo ng mensahe, kung alin ang kailangan nyo, kung dapat sana na, maari sana na, o kaya nangyari sana na. Okay? So, naituro ko na sa inyo ang tamang pagkasunod-sunod sa English. Okay? So, dito naman tayo sa pangalawang kailangan yung malaman. Okay po, bago po tayo pumunta dun sa isa pang gusto ko ituro sa inyo napaka-importante, ipakikita ko lang po na pwedeng ilagay natin sa unahan yung dependent clause. Na yung dependent clause, yung gumagamit tayo ng kung, di ba? Ito po yon. Kung wala akong sakit, yan na po yon, yung may kung nasa unahan. Nangyari sana na nandoon ako. Pag isasalin natin sa English yan, syempre ito munang dependent clause. If I had no sick. Tapos, huwag niyong kakalimutan yung comma. Okay? Yan po ang gusto ko ituro sa inyo. Pag ilalagay niyo sa unahan po itong kung o itong dependent clause, gamit yung kung, dapat lalagyan niyo ng comma sa hulihan. Saka pa natin isusunod yung nangyari sana na nandun ako. Okay? So, ang una muna ay ako. I. Pangalawa, nangyari sana na would have been. Tapos yung pangatlo, nandoon. There. Okay? If I had no sick, comma, muna, tapos saka pa yung 1, 2, 3. I would have been there. Okay? Pero kung itong if I had no sick ay nasa hulihan, hindi nyo na kailangan maglagay ng comma. Okay po? Okay guys, ito na po ang pinaka-importante para makagawa kayo ng mensahe sa English gamit ang would have been, could have been, o should have been. Kasi syempre, dapat alam nyo yung isusunod na salita. Pagkatapos ng alinman sa would have been, could have been, o should have been. Yun ang malaking tanong eh. Ano ba ang dapat na mga salitang pwede nyong isunod? At yan na po, ituturo ko na.
Okay? So, pwede nyo pong isunod pagkatapos pagkatapos nyong i-apply o pagkatapos nyong magamit yung alinman sa tatlo, ay ito po, itong tinatawag na adverb of time. Ang ibig sabihin ng adverb of time, salitang patungkol sa oras o panahon. Katulad po nito, nasa trabaho. Ang ibig ko po sabihin diyan sa salitang nasa trabaho ay nasa oras ng trabaho. Sa English ay at work. Okay? So, gamitin po natin sa ating mensahe. Nangyari sana na nasa trabaho ako kung wala akong sakit. Okay? So, ibig sabihin, pwede tayong gumamit ng adverb of time o salitang patungkol sa panahon para isunod pagkatapos ng alinman sa would have been, could have been, o should have been. Dito, ang ginamit natin nangyari sana na, so iyan ay would have been. So, i-English na po natin itong nasa trabaho na sa English ay at work. I would have been at work if I had no sick. Yan, tama po yun. Okay? Pwede tayong gumamit ng adverb of time. Pwede rin po tayong gumamit ng adverb of place. Ibig sabihin yan, patungkol sa lugar. Halimbawa, itong salitang nandito, lugar po yan, di ba? So, sa English ay here. Gamitin po natin sa mensahe. Nangyari sana na nandito ako kung wala akong sakit. Sa English, I would have been here if I had no sick. Okay? Tapos, pwede rin po tayong gumamit ng adjective. Ang isusunod natin ay adjective. Halimbawa, abala. Sa English ay busy. Nangyari sana na abala ako kung wala akong sakit. I would have been busy if I had no sick. Okay? Tapos, pwede rin po tayong gumamit ng noun. Ang ibig sabihin po ng noun dito ay kung anong pwede kang maging. Okay? Kung anong pwede kang maging. Kunwari, ikaw ang subject. Pwede kang maging doktor, nurse, teacher, engineer, mechanics. Ayun po ang ibig sabihin noon. Okay? Yung noun dyan, kung anong pwede kang maging. Dito, gumamit ako ng atleta. Ibig ko sabihin, pwede akong maging atleta. O sa English ay athlete. Okay? So, gamitin na po natin. Nangyari sana na atleta ako kung wala akong sakit. I would have been an athlete if I had no sick. Okay? So, tapos pwede rin po tayong gumamit ng verb o action. Pero yung verb na yon dapat sa hulihan ay may ing. Ibig ko sabihin itong verb with ing o verb na may ing, kapag isinali natin yung Tagalog natin, kapag isinali natin yung Tagalog natin sa English, dapat yung salita ay may ing sa huli. Yung English na salita natin ay may ing sa huli. Okay po? Magbigay po ako ng halimbawa, naglalaro ng basketball. So, nangyari sana na naglalaro ako, saka pa yung ng basketball. Nangyari sana na naglalaro ako ng basketball kung wala akong sakit. Okay? Tingnan nyo, pag isasalin natin yung naglalaro sa English, ang mangyayari ay may ing yan sa huli. I would have been playing. Tingnan nyo, yung playing, may ing sa huli. Playing basketball if I had no sick. Okay? I would have been playing basketball if I had no sick. Pero sa Tagalog natin, nagkahiwalay yung yung naglalaro at nung basketball. Kasi, kailangan natin gawin kasi magiging mali po yung grammar natin sa Tagalog pag pinagsunod natin. Pero pag sa English, tama po yun yung magkasunod. Okay? Yun ang tatandaan nyo ha. Ididepende natin sa grammar ng Tagalog at saka sa grammar ng English. Okay?
Lalo na pag gumamit tayo ng verb with ing sa ating would have been, could have been, at should have been. Okay? Ito ang tatandaan nyo guys. Pag gagamit tayo ng verb na may, pag gagamit tayo ng action, ang isusunod natin ay action sa alinman sa tatlo, sa would have been, could have been, o should have been, dapat kapag isinalin natin sa English ay may ing sa huli. Kasi yun po kasi gumamit tayo ng salitang been. Ang been po, ang dapat na isusunod nyo na action dyan ay kapag isinalin nyo sa English, yung salita, dapat may ing. Yun yung batas po. Kasi pag hindi nyo nilagyan ng ing, mali na po kayo. Okay? Kaya yun po ang gusto kong tandaan nyo. Yung verb na may ing, yan, ibig ko sabihin, pag maglalagay kayo ng action o verb, dapat, kapag isinalin sa English, ay may ing sa huli. Okay? So, ito pong mga ibinigay ko sa inyong ito, di ba, ginamit ko yung nangyari sana na, would have been. Pwede rin po yan, pwede po din natin yan gamitin sa could have been o should have been. Okay? Kayo na lang po mamili kung alin ang gusto nyo. Okay? Binigyan ko lang po kayo ng halimbawa. Okay? So, napaka-importante po niyan. Isulat nyo na. Yan po ang mga pwede nating isunod pagkatapos ng would have been, could have been, o should have been. Itong adverb of time, adverb of place, adjective, noun, and verb with ing. Okay po? Okay po. Hindi pa po tayo tapos. Meron pa tayong pwedeng isunod pa. Ito na po, huli na to. Tandaan nyo. Itong object pronouns. Itong object pronouns, pwede po kayo mamili alinman sa me, sa Tagalog ay ako, you, sa Tagalog ay ikaw, them, sa Tagalog ay sila, him, sa Tagalog ay siya, pero dapat ang itinuturo mo ay lalaki. Pag her naman, siya rin sa Tagalog, pero dapat ang itinuturo mo ay babae. Pag bagay naman, pwedeng it. Sa Tagalog ay ito. Yan po ang mga object pronouns na pwedeng isunod natin alinman sa could have been, would have been, at saka should have been. So, magbibigay lang po ako ng isang halimbawa, okay? Bali, ang gusto ko pong ibigay ay itong salitang ikaw o you. Okay? Sa English. So, nangyari sana na ikaw. Okay? So, punta na tayo sa mensahe natin. Nangyari sana na ikaw ang nanalo sa kompetisyon na iyon kung hindi ka absent. Okay? So, pag in English natin yan, it would have been you who won the competition if you were not absent. Okay? So, number 1 muna, itong iyon. Ang iyon ay it. Okay? Sa subject ha, guys, itong it ay subject. Kaya, ang it sa Tagalog ay iyon. Hindi ito. Kasi itong it dito, object pronoun. Hindi po yan subject pronoun, kundi object pronoun. Tingnan nyo uli yung subject pronoun at makikita nyo ang ibig sabihin ng it ay iyon. Okay? So, yan. Number 1, iyon. It, para sa it. Pangalawa ay nangyari sana na, would have been. Tapos, yung pangatlo, yan yung object pronoun. You. Itong ang nanalo sa competition, sa English ay who won the competition, ano yan, relative pronoun. Ibig sabihin yan, modifier yan. Parang tagalarawan lang dito sa salitang you o sa salitang ikaw. Okay? Kasamahan po itong who won the competition ay kasamahan po nitong you. Okay? Kaya ikaw ang nanalo sa competition, magkasama po sila. Okay? Kaya number 3 rin yan. Itong ang nanalo sa competition. Okay? Tapos, itong kung hindi ka absent, DC, di ba pwede ito sa unahan o hulihan, kaya inilagay ko sa hulihan. Okay? So, ito na po. So, kapag isinali na natin sa English ay ito na po. It would have been you who won the competition if you were not absent. Okay? Ibig sabihin ng DC, dependent clause. Okay? So, pwede rin po natin gamitin ang could have been o should have been kung gusto nyo. Okay?
Ngayon tapos na po tayo sa maaaring isunod sa would have been, could have been, o should have been. Ngayon, magbibigay lang po ako ng halimbawa ng paggamit ng but o pero. Okay? So, pwede po tayo mamili alinman sa tatlo, sa should have been, could have been, o would have been. Okay? 'Di ba? Kasasabi ko lang. So, ito po yung ating mensahe. Ang gamit naman natin ay but. Sa Tagalog ay pero. Hindi na yung kung o if sa English. Nangyari sana na kumukuha siya ng pagsusulit pero kinailangan niya manatili sa bahay. Okay? So, ang one natin dito ay yan yung subject at yan yung siya. She. Okay, ibig ko sabihin, ang itinuturo ko ay babae. She. Sa Tagalog ay siya. Pangalawa, ating is, ang ating isusunod sa English ay nangyari sana na, kaya pangalawa. Sa English ay would have been. Tapos, ang isusunod natin sa would have been ay verb na may ing, kaya kumukuha. Kaya itong kumukuha, kapag isinalin mo sa English ay may ing yan. Tinan nyo, taking. Taking. Tapos ang kasunod po nitong kumukuha ay syempre yung kasamahan niya. Itong siya ng pagsusulit. Okay? Itong kumukuha ng pagsusulit. Kasi itong siya hindi pala kasali. Okay? Kasi siya yung subject eh. Kumukuha ng pagsusulit. Itong ng pagsusulit, kasama po siya sa number 3. Okay? Kaya the exam. Itong ng pagsusulit, the exam. Okay? Tapos, ipanghuhuli natin yung pero. Kinailangan niya manatili sa bahay. But she had to stay at home. Ito lang ang tatandaan nyo kaya ako ginawa to. Pag gagamit tayo ng but, hindi siya pwedeng ilagay sa unahan. Laging sa hulihan. Pag gagamit po tayo ng but o pero. Okay? So, pwedeng mamili kayo alinman dyan sa tatlo. Okay? So, ganyan po paggawa ng mensahe. Gamit naman ang but. Okay guys, so ngayon po nakatapos na naman po tayo ng panibagong leksyon. So kung natutunan nyo po yung leksyon natin, sana may share din po sa iba para yung iba po ay matuto rin. And maraming salamat po talaga sa panonood nyo. At nagbibigay po kayo ng lakas sa akin pag nakikita ko may nanonood. And sana po stay at home lang kasi naka-quarantine pa po tayong lahat. And matulog ng maigi para lumakas ang resistensya. Okay po. At saka wag munang iinom ng malamig. At saka kumain ng matamis kasi mabilis yun makapagbigay ng sipon sa inyo. Okay? Para hindi po kayo maging sakitin. Okay? So maraming salamat po sa panonood. Ingat po and God bless you all po. Maraming salamat. Good day po.